want all of you, forever, you and me, every day. Will you do something for me? Hello mga kaboso! Welcome or welcome back sa Netflix, kung saan ibinabahagi ko ang aking hilig sa panonood ng pelikula at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung nais mo ng ganitong mga content, make sure to subscribe and turn on all notifications so you will get updated sa mga susunod kong videos. Ang pelikula na ating matutunghayan ngayon ay pinamagatang The Notebook na ipinalabas noong 2004. Please, just picture your life for me. 30 years from now, 40 years from now. Nagsimula ang pelikula sa dalawang matanda na kasalukuyang nasa nursing home. Ang matandang babae ay may karamdamang demensya, kaya palaging nagpupunta doon ang matandang lalaki na si Duke upang basahan siya ng kwentong pag-ibig mula sa kwaderno na palagi nitong ginagawa. Nagsimulang basahin ni Duke ang kwento tungkol sa isang pobreng binata na nagngangalang Noah at sa isang anak mayamang dalaga na si Allison. Nagkakilala ang dalawa noong June 6, 1940 sa isang carnival sa Seabrook Island. Si Ali Hamilton ay 17 taong gulang at nagbakasyon ito sa kanilang bahay bakasyunan. Samantalang si Noah Calhoun naman ay isang manggagawa sa lumber mill. Nang makita nito si Ali, niyaya niya itong magsayaw, ngunit tinanggihan siya ng dalagita at sa halip ay sumakay ito sa Ferris wheel kasama ng kanyang kaibigan. Habang nakasakay si Ali sa Ferris wheel, nakatingin naman si Noah sa dalaga at nagdesisyong tumalon sa Ferris wheel habang umiikot pa ito. Iginiit ni Noah kay Ali na makipag-date ito sa kanya at kung hindi ay tatalon siya mula doon. Napilitan na lamang sumang-ayon ng dalaga. Kinabukasan, nakitang muli ni Noah si Ali sa kalsada at sinundan niya ito upang pigilan at tanungin kung matutuloy ba itong makikipag-date sa kanya. Tumanggi ang dalaga at iniwan nito ang binata saka sumakay sa kanyang sasakyan. Kinagabihan, si Noah at ng kanyang kaibigang si Finn, kasama na ang kaibigan ni Ali na si Sarah, ay nag-set up ng date upang manood ng sine. Matapos nilang makapanood, hiniling ni Noah na samahan siya ni Ali upang maglakad-lakad. Habang naglalakad, ipinaalam ni Ali na hindi pa siya nakakapanood ng sine mula nang bata pa siya dahil abala siya sa pag-aaral. Niyaya niya ang dalaga na humiga sa gitna ng kalsada. Nagalinlangan ito sa umpisa, ngunit sinigurado ni Noah na magtiwala ito sa kanya. Habang nakahiga sila, ipinaalam ni Ali na nais niyang mag-paint, ngunit wala siyang panahon upang gawin ito. Biglang may paparating na sasakyan kaya tumayo ang dalawa at tumakbo. Niyaya ni Noah si Ali na magsayaw sa gitna ng daan. Matapos ng gabing iyon, sina Noah at Ali ay madalas nang magkasamang namamasyal. Isang gabi, tumungo si Ali sa bahay nila Noah at masaya ang dalaga na makipagkwentuhan sa mag-ama. Ginugol ni Noah at Ali ang bakasyon na masayang magkasama. Nagkakaroon sila ng tampuhan, ngunit nagkakaayos din kaagad. Isang gabi, umuwi si Ali na late. Nadatnan niyang naghihintay ang kanyang ama. Tinanong siya ng kanyang ama kung nagugustuhan na niya ang probinsya ng binata. Sumagot si Ali ng oo, kaya sinabihan siya ng kanyang ama na dalhin siya sa kanilang tahanan upang makilala ng pamilya. Kinabukasan, humarap si Noah sa pamilya ni Ali at mga kaibigan. May nagtanong sa kanya kung ano ang kanyang trabaho at ipinaalam niyang isa siyang magtotroso. Tinanong din siya kung magkano ang kanyang kinikita, kaya tumugon naman ito na 40 cents bawat oras. Tinanong naman si Noah ng ina ni Ali kung ano ang kanyang gagawin dahil patapos na ang bakasyon ng dalaga. Ayon kay Noah ay ilang oras lamang ang layo ng kanilang lugar. Ngunit sinabi ng ina ni Ali na mag-aaral ang dalaga sa New York at napakalayo nito. Nabigla ang binata dahil hindi ipinaalam ito sa kanya ni Ali.
Pinapanood sila ng mga magulang ng dalaga habang naglalaro at naisip nilang magiging problema ang binata sa kanila. Kinabukasan ng gabi, dinala ni Noah si Ali sa isang abandonadong bahay at sinabi sa dalaga na isang araw ay bibilhin niya ito at aayusin. Tinanong ng binata si Ali sa nais nito dahil nangangarap silang dalawa na magkasama. Ayon sa dalaga ay nais niya ng malaking puting bahay na may asul na shutter. Isang kwarto na matatanaw ang ilog habang siya ay nagpe-paint. Nais din niya ng balkonahe sa palibot ng bahay kung saan maaari silang uminom ng tea at panoorin ang paglubog ng araw. Nang gabi ding iyon ay sinubukan nilang may mangyari sa kanila, ngunit nag-aalangan si Ali. Huminto sila sa kanilang ginagawa at sinabing mahal nila ang isa't isa. Ginambala sila ng kaibigan ni Noah na si Finn at ipinaalam na hinahanap nila ang dalaga at nagpatawag pa ng mga pulis upang hanapin si Ali. Inihatid ni Noah ang dalaga at inako sa mga magulang ni Ali na kasalanan niya ang lahat. Pinalabas ang binata sa silid upang makausap si Ali ng kanyang mga magulang. Narinig ni Noah ang pagtatalo ng dalaga at ng kanyang ina. Ayon sa ina ni Ali, ay mabubuntis ito ng maaga o kaya masasaktan lamang dahil si Noah ay isa lamang basura. Pinagbawalan na rin ng ina si Ali na hindi na makikipagkita sa binata. Tumakbo si Ali sa ama at sinabing mahal niya ang binata. Lumisan si Noah at sinundan naman ito ng dalaga. Sinabi nito kay Ali na kailangan niyang umalis upang makapag-isip ng mga bagay-bagay. Tinanong ng dalaga kung ano ang dapat niyang isipin. Ayon kay Noah, ay kailangan niyang isaalang-alang na malapit nang umalis ang dalaga at maiiwan siyang mag-isa. Inalok siya ni Ali na magpaiwan na lamang doon o isasama si Noah sa New York, ngunit hindi pumayag ang binatilyo kaya naghiwalay sila. Kinabukasan nang magising si Ali, nakita niya ang kanyang mga gamit na isinasakay sa sasakyan. Ayon sa kanyang ina ay aalis na sila, ngunit nagprotesta si Ali at sinabing may isang linggo pang natitira bago sila umalis, saka sinabing hindi siya sasama dito. Tumakas siya upang hanapin si Noah sa pinagtatrabahuan nito, ngunit wala ito doon at si Finn lamang ang kanyang nakita. Pinakiusapan niya si Finn na sabihin kay Noah kung gaano niya ito kamahal. Pinayuhan siya ng binata na wag nang palalain ang sitwasyon at tapos na ang kanilang relasyon ni Noah, saka umalis na ang dalaga. Nang makabalik naman si Noah sa kanyang trabaho, ipinaalam ni Finn na kagagaling lang ni Ali doon at paalis na ito ng bayan. Minaneho ni Noah ang truck at tumungo sa bahay bakasyonan ni na Ali, ngunit napag-alamang wala na doon ang buong pamilya. Sumulat ng mga liham si Noah para sa dalaga at humihingi ng paumanhin sa lahat ng kanyang nagawa. Idinagdag pa nito na mahal niya ang dalaga at pumapayag na siyang samahan ito kahit saan ito gugustuhin. Araw-araw ay sumusulat si Noah sa loob ng isang taon, ngunit lahat ng ito ay walang isamang tugon dahil hindi ito natatanggap ni Ali. Hinaharang at itinatago lahat iyon ng ina ng dalaga. Sa wakas, matapos ng isang taong katahimikan, nagpasya si Noah na kalimutan ng lahat at magsimula sa panibagong buhay. Kaya sumulat siya ng pamamaalam kay Ali at sumali sa army kasama ang kanyang kaibigang si Finn. Isang araw, habang nasa deployment sila, inatake sila ng kalaban at napatay ang kanyang matalik na kaibigang si Finn. Nang tumungtong naman si Ali ng ikatlong baitang sa kolehiyo, nag-volunteer siya bilang nurse aide upang makatulong sa mga sugatang sundalo. Isang araw, habang inaasikaso ni Ali ang isa sa sugatang sundalo na si Lon Haymon, niyaya siya nitong makipag-date. Nang gumaling na si Lon, pinuntahan nito si Ali at nagsimula na silang mag-date hanggang sa nahulog sila sa isa't isa. Ang binata ay nagmula din sa napakayamang pamilya at napakagwapo nito sa paningin ni Ali. Masaya ang dalawa sa kanilang relasyon hanggang sa mag-propose na ng kasal si Lon kay Ali.
Pumayag ang dalaga at sinuportahan naman ito ng kanyang mga magulang. Samantala, umuwi si Noah sa kanyang bayan mula sa giyera at napag-alamang ibinenta ng kanyang ama ang kanilang lumang bahay upang bilhin ang abandonadong bahay na nais bilhin ni Noah. Pinuntahan ni Noah ang abandonadong bahay at naalala nito si Ali, kaya nagpasya siyang itayong muli ang bahay. Isang araw, tumungo si Noah upang kuhain ang kanyang naaprubahang building plan. Habang nasa biyahe, nakita nito si Ali, kaya nagmadali siyang bumaba ng bus at sinundan ng dalaga sa isang restaurant kung saan nahuli niyang nakikipaghalikan ito sa isang lalaki. Matapos makita si Ali ng araw na iyon, isang bagay ang naisip ni Noah na kung sakali nga ayusin niya ang abandonadong bahay kung saan sila palaging nagpupunta ng dalaga, ay baka maaaring bumalik ito sa kanya. Patuloy na inayos ni Noah ang bahay ng ilang buwan at ang kanyang ama ay sumakibilang buhay naman. Ang tanging meron lamang siya ngayon ay ang abandonadong bahay, kaya hindi siya tumigil sa pag-aayos nito. Sa huli, natapos ang bahay at ito ay eksakto kung ano ang inilarawan ni Ali. Nagpakuha siya ng litrato sa harapan ng bahay at pinapost ito sa newspaper upang ibenta. Marami ang nais bumili, ngunit nag-aalangan siyang ibenta ito kahit pa tinataasan nila ang alok nilang presyo. Nagkaroon ng karelasyon si Noah sa isang babaeng nagngangalang Martha, ngunit hindi siya lumalabas kasama nito. Ayon sa babae ay alam nitong sa tuwing tinitignan siya ni Noah ay iba ang nasa isip nito. Isang araw, habang isinusukat kay Ali ang damit nitong pangkasal, nakita niya ang pahayagan kung saan ibinebenta ni Noah ang kanyang bahay, kaya bigla itong nahimatay. Ilang araw ang lumipas, kinausap ni Ali ang kanyang fiancé na si Lon at humingi ng panahon upang makapahinga. Nagpasya siyang bumalik sa Seabrook at nang naroon na siya ay nagtungo siya sa bahay ni Noah. Buong puso naman siyang pinapasok ng binata. Habang nagtatsaa, nag-uusap sina Ali at Noah. Sinabi ng dalaga sa binata na mahal nito ang kanyang fiancé at manatili na lamang silang magkaibigan. Nang gabing iyon ay doon na naghapunan ng dalaga at sinariwan nilang dalawa kung gaano nila kamahal ang isa't isa dati. Nakiusap si Noah kay Ali na muli silang magkita kinabukasan. Naputol ang kwento ni Duke nang dumating ang mga anak at apo nito. Kinumusta nila si Allison. Lumalabas na kapamilya din niya ang mga ito, ngunit wala siyang matandaan dahil sa demensya. Si Duke na nagbabasa sa kanya ng love story ay ang kanyang asawang si Noah. Pinipilit ng kanilang mga anak na umuwi na ang kanilang ama, ngunit tumanggi si Duke dahil si Ali ang kanyang tahanan. Nagpatuloy muli ang kwento nang bumalik muli ang dalaga sa bahay ni Noah. Dinala ito ng binata sa ilog, sakay ng bangka upang magpakain ng mga pato. Binati ni Ali si Noah sa lahat ng nakamit niya, lalo na ang pagpapatayo nito ng bahay. Ayon sa binata ay ginawa niya iyon dahil nangako ito sa kanya. Habang pauwi na sila, nagsimula ng umulan. Kinumpronta ni Ali si Noah kung bakit hindi man lang siya sinulatan nito. At naghintay siya ng 7 taon na wala man lang balita sa kanya. Ipinaalam ni Noah na sumulat siya ng 365 na liham sa dalaga, ngunit wala man lang sagot. Umuwi sila sa bahay ni Noah at doon nila ginawa ang pag-iisa ng kanilang katawan ilang beses sa magdamag. Kinaumagahan, bumisita si Martha doon at nakita nito si Ali. Ipinakilala siya dito ni Noah at ng gabing iyon ay nagpaalaman na si Noah at Martha sa huling pagkakataon. Sa sumunod na araw ay nag-organisa si Noah ng isang sorpresa para kay Ali. Nag-set up ito ng lugar kung saan ito maaaring magpinta. Habang nagpipinta ito, nakarinig si Ali ng katok mula sa pintuan at nang pagbuksan niya ito ay nakita niya ang kanyang ina. Ipinaalam nito na patungo sa Seabrook ang kanyang fiancé na si Lon. Nalaman din nito ang tungkol kay Noah mula sa ama ng dalaga.
Kinompronta naman ni Ali ang kanyang ina sa pagtatago nito ng mga liham sa kanya ni Noah dahil sinira nito ang kanyang buhay. Sinabihan siya ng kanyang ina na nakikipagkita pa ito kay Noah samantalang malapit na siyang ikasal. Inutusan siya ng kanyang ina na magbihis na dahil may pupuntahan sila. Nagtungo sila sa isang construction site at itinuro ang isang construction worker. Ayon sa ina ni Ali, 25 taon ang nakalipas ay sobrang mahal na mahal niya ang lalaking iyon hanggang sa puntong nagtanan pa sila. Nahuli sila ng lolo ni Ali at sila ay pinaghiwalay. Pinili di umano nito ang ama ni Ali sa halip na ang minamahal nitong construction worker. Pagkatapos ay ibinigay nito kay Ali ang lahat ng mga liham sa kanya ni Noah at umaasang piliin ang mas nararapat para sa kanya. Nang makabalik si Ali kay Noah, tinanong siya ng binata kung ano ang kanyang gagawin dahil parating na ang fiancé nito. Sumagot si Ali na hindi nito alam ang gagawin kaya nagalit si Noah at humantong sa kanilang pag-aaway. Umalis si Ali at muntikan na itong mabangga. Huminto siya at binasa ang isa sa mga liham ni Noah na isinulat nito 7 taon na ang lumipas. Alam ni Ali na kailangan na nitong mamili kina Noah at Lon. Pinuntahan nito ang kanyang fiancé at kinausap at ipinaalam na naguguluhan siya. Ayon kay Lon ay mahal na mahal nito ang dalaga kaya siya ang pinili ni Ali, ngunit kalaunan nagbago ang kanyang isip. Naputol ang kwento sa kasalukuyan. Nagyakapan ng dalawang matanda nang biglang maalala ni Lola Ali si Lolo Noah. Nagtanong si Lola Ali tungkol sa kanilang mga anak at pinapasabing mahal na mahal niya ang mga ito, saka biglang muling nawala ang kanyang alaala. Tumawag si Lolo Noah ng mga nurse upang mapakalma ang asawa. Sa huli, makikita natin na ang kwaderno na binabasa ni Noah para kay Ali ay pag-aari mismo ng babae. Kinabukasan, inatake sa puso si Noah at sa kabutihang palad ay nakaligtas ito. Nang makalabas ng hospital, pinuntahan nito si Ali sa kanyang silid at sa puntong iyon ay naalala siya ng kanyang asawa. Nagtapos ang pelikula kay Noah at Ali na payapang sumakabilang buhay sa piling ng isa't isa. Ikaw, Kaboso, nakita mo na ba ang inyong true love? Maaari niyong ikwento sa comment section. Marami pong salamat sa panonood. Huwag kakalimutang mag-subscribe sa aking channel. Pa-like, comment, and share na din.